Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for September 23 to 29 para sa mga kaibigan po natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Leo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like na rin. At kung naghanap po kayo ng private reading or spellworks, pwede niyo po ako yung message for scheduling sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description po sa baba. And tandaan po natin ha, yung mga readings po, they will be for guidance purposes. So, gamitin po natin yung free will natin wisely. And kung hindi niyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising nyo, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. And those na gusto mag-support ng ating channel, you can click para mag-go. You can click on the join button or yung ating kong thanks you parang heart. Or donations can be sent via GCash or via number po nasa baba. Ay, Leo. Kamusta ka ba? So Leo, as of now, we have here is yung 7 of Swords tsaka yung Poised. Okay. So 7 kasi is about wisdom eh. Tungkol siya sa knowledge about God. Sabihin na number of God daw. Habang si Swords naman symbol of air, about mind and the intellect. And yung oracle card mo is Poise. Leo, minsan kasi kailangan talaga minsan kailangan mo maging ano ba sabihin nito? Ito yung time na nakapagod na kasi yung paulit-ulit yung nangyayari. Tapos parang gusto mo naging maging sarcastic na lang. Gusto mo na lang yung tipo, pangit yung term ko eh. Walang ka na lang respeto. Diretsahin mo na lang para matapos na yung lahat. Masyado mo masyado mo naging mabait para sa ibang tao. Masyado ka nang nagiging considerate tungkol sa kung ano yung maramdaman ng iba. Alam mo, Leo, wala mong masama dun eh. Na iisip natin kung ano yung kahihinatnan ng isang tao. Pero naman, kung ulit-ulit naman ang ginagawa, nakakapuno din, kapatid. Nakaka-drain, nakaka-umay. Siguro yung best term natin. Nakaumay. Yung tipong sinabi mo na una na wag, eto talaga yung nangyayari. After ilang days, ilang weeks, uulitin na naman. Sana naman yung tipong ano pa bang ebidensya yung kailangan nila para pakinggan o yun na yung pinakalis eh. Pero yung tipong para paniwalaan yung sinasabi mo. Hindi ko alam kung ano bang issue nila. Pero ano yung tipong, alam mo, okay pa rin eh, no? Nagagawa mo pa rin na ngitian, minsan tawanan na lang. Siguro pa nagiging nonchalant ka na lang din. Pero alam mo, deep inside, gusto mo talagang sumabog na parang vulkan. Nagigets kita eh. Okay, alam mo yung tipong, minsan yung nagkatanga-tangahan. Pero pangit kasi pag inuugali eh. So, maintindihan mo kung yung tanong, isang beses lang. Siyempre, di ba, lahat naman tayo nasa proseso ng natututo tayo. Pero yung punto na yun na yung same question, paulit-ulit na lang, same na pagkakamali. Di ba parang may problema na doon? Di ba hindi ba parang issue na nung taong yun, yung nangyayari. Kasi parang ganito yun eh, bakit ka madadapa sa parang paulit-ulit sa isang lugar na alam mo naman, madadapa ka doon. Di ba? Alam mo na, bilib na ako sa haba ng pasensya mo ngayon Kasi yung umay factor is control mo pa. Kasi ako yan, being a Scorpio stellium, tapos may placements ako ng Sagittarius, tapos yung moon ko Aries, ay, gera talaga yan. Buti na lang talaga na balanse ako ng placements ko ng Libra. Hindi ko alam paano mo nagagawa to. Pero, paalala lang kasi lahat ng bagay, lahat ng tao, may limitasyon din. Meron ding may oras din na parang, mapupunta ka sa level na yun. Ano bang nagka-cross sa'yo or ano bang covering mo ngayon?
Okay. So, Six of Swords, tsaka No Place Like Home. Mabait ka pa, in fairness. Alam mo yun? Mabait ka pa sa mga tao sa paligid mo. Kasi six is about harmony eh. Sword is about air. Tungkol sa hangin, so tungkol sa pag-iisip natin. Alam mo yung andoon na pinipilit mo pa rin intindihin, pinipilit mo pa rin bigyan ng parang yung lesson niya sa'yo na, baka naman yung mga moments na baka may pinagdadaanan lang to, baka talagang medyo slow lang siya matuto. Ano mo yung hinahanapan mo ng good explanation yung kaganapan. Pero yung parang tipo, hindi, yung card ng No Place Like Home, parang family na to eh. Sige, hindi natin matagal lang ganito yung taong to. Parang yung point na baka naman kasi ganito yung nangyayari or yun nga, may pinagdadaanan nga or madaming iniisip or whatnot. Pinipilit mo pa rin ilagay yung sarili mo doon sa sitwasyon nila. Pinipilit mo pa rin magkaroon ka ng malawak na pag-unawa at pag-intindi doon sa bakit sila nagiging ganon. Bakit yung ginagawa nila bakit ganon. May punto pa rin na ginagawa mo ng binibigyan mo ng panahon yung sarili mong intindihin. Bakit? Kumbaga pero andun na yung part deep inside. Napupuno ka na ng uway talaga. Siguro yung point na, okay, maganda yung ginagawa mo na pinipilit mong tignan sa iba't ibang anggulo yung sitwasyon ng taong to o ng mga taong to. Pero hindi pwede kasi laging ganun eh. Hindi pwedeng pabebe lagi yung mga tao sa paligid mo. Hindi ako magtataka na one of these days, bigla ka na lang magbibigay ng isang bagsak. Kumbaga parang sa Leon na paulit-ulit na kinukulit. Isang isang roar ang mangyayari dito. Para maintindihan nila na enough is enough. Ano ba yung desire card mo? So, meron tayo ditong Yang, tsaka yung Ten of Pentacles. So, si Ten kasi, this is the, end of the cycle. Habang si Yang naman, it's the male energy side. Paano ba ipaput into right words? Yung may part na siguro ginagawa mo rin to, parang may hope ka na baka one of these days, ikaw yung mapunta doon sa sitwasyon nila. So, nagigets kita sa part na yon na kumbaga nagtatanim ka na isa sa mga desires mo na one of these days, kapag kailangan mong anihin yon, yung mga ginagawa mong kabutihan o yung pagmalawak, pilipilit mong palawakin yung pag-intindi mo doon sa mga tao, ibabalik din sa'yo. Maybe not now, baka sa susunod na mga araw, susunod na mga linggo, ikaw yung mapunta sa sitwasyon nila. So, andoon na nagtatanim ka lang na yung tinatawag nating good karma. Di ba, Mikay? Ayan. Nagtatanim ka lang ng good karma para kung sakali mang magkaroon ng aberya, meron namang sasalo sa'yo. Meron namang magsasabi na, Leo, baka ganito kasi nagaganap or eto yung senaryo, eto yung nangyayari. So, ando yung part na, it's a good thing. Maganda naman yung ginagawa mong yun. Pero, paalala lang lahat ng sobra mali. Kasi, ang kinakatakot ko naman dito sa cards mo, baka naman abusuhin yung pagiging mabait mo. Kasi may mga tao na kapag nakita nila mabait yung isang tao, tinitignan nila yung hindi as kabaitan eh. Tinitignan nila yung bilang kahinaan. Ayoko naman umabot sa punto na maging, tawag dito,
ma-take advantage ka sa party na yun. Pwede natin ano ba yung foundation mo? Saan ka ba nakatayo ngayon? So, sa Five of Pentacles, tsaka sa Card of White. Okay. So, si Five kasi is a number of action. Pentacles naman, symbol ng Earth, anything tungkol sa physical. So, ito yung part na sinasabi din ng cards na you're more, ang ganda rin na, you're more on action-oriented person na ngayon. Andun yung punto na kapag may nangyayari isang bagay or may kaganapan, you sprung into action. So, literal. Before kasi, ang nangyayari sa'yo, for the react eh. Kumbaga sa yun, for the, let me hear your roar, ganap mo. So, andito na yung punto na more on the roar, more on the, more sa react. Nilevel mo na yung sarili mo na kung saan naghahanap ka ng, yung tatawag namin sa sa Lean 60 mo, kasama pa yung naalala ko, tinuro sa amin. Yung tinatawag na root cause analysis. Siguro doon yung punto din na napagod ka na rin, na umay ka dito sa ugali mong yun. Kasi siyempre, what I'm seeing here kasi na-call out ka rin before eh. Para napagsabihan ka, na and maganda naman yung tinanggap mo siya in a positive way. Yung sinabi sa'yo, ginamit mo siya as in a positive manner na kung saan andoon na nag-reflect ka o tinignan mo yung sarili mo, baka yung point na, ay baka nga merong punto yung tao. So, ano yung moment na, sige, i-reflect ako, tignan ko na ano may pwede kong baguhin for self-improvement. Na recognize mo na hindi lahat ng bagay is napapansin mo sarili mo na sometimes kailangan natin ng tao para maging salamin para mapakita sa atin kung ano yung mga bagay na kailangan natin bigyang pansin o ayusin sa ating pagkatao. Good job doon. It's, kumbaga, nagkaroon ka ng positive na reaction. Kahit sabihin na, kasi maganda rin naman yung approach eh. Naging, kumbaga, siguro pwede ko siyang tawagin na sa positive criticism yung ginawa sa'yo eh. Tingnan natin ano ba yung nasa past mo. So, meron tayong Queen of Wands and Serendipity. Alam mo, Leo, Queen kasi sa older female energy. Wands is about fire. The passion. Paano ba to put into words? Andun kasi na na siguro yung soft side mo, parang ito si Mikay na lang. Kasi di ba, simple nyo, is the lion. Technically, maliit na lion itong mga to. Malaking pusa lang talaga yung mga lions. Andun kasi na you're seeking gentleness. Naghahanap ka ng comfort, ng love, naghahanap ka ng acceptance, emotions. Siguro kasi andoon na puro action yung nangyayari sa life mo kasi ang dami mong kailangan tapusin or may mga bagay ka na binibigyan ng attention or binibigyan mo ng paano ba yung put into words? Binibigyan mo ng tamang inaayos mo. Yung pinakamagandang term. So, minsan, sabi nga nila yung song nga ni Gary Valenciano, The Warrior is a Child. At the end kasi nakapagod, di ba? Minsan gusto mo na lang alam mo yung parang sa past mo, ang hinahanap mo din, o deserve mo, na, siguro kaya nga mo ginagawa itong mga din, na, pwede ba kapag gawin na natin medyo malayo, pwede ba pag nag-inarte ako, pwede ba kapag meron akong dinadamdam, seryosohin yung emotions ko, tapos, makinig lang kayo. Kasi gusto ko lang maglabas naman nung bigat na nararamdaman ko. Na yung parang words na gusto ko, yung message na gusto kong sabihin na andoon na. Kasi napapagod din ako eh. Parang nakikita nyo, palaban ako, ang dami kong ginagawa, busy. Tapos andun yung punto na nanibigay ka ng sapat na oras para gawin itong mga to.
Parang pwede bang ngayon lang or paminsan-minsan kapag nagpakita ako ng yung isang side ko na mahina, yung side na um, napapagod, yung side na gusto ko umiyak, gusto ko maging mahina kahit saglit, na seryosohin nyo. Nagigets ko. Nagigets ko bakit nag invest ka sa ibang tao din. Ano ba development kapag eventually? Meron pa yung Three of Swords, tsaka the Tribe. Three kasi is about communication, expressions, habang si Tribe, Swords naman is about, um, about naman, tungkol sa intellect natin kasi air nga siya. And with the card of yung oracle mo na the Tribe, medyo may babaguhin lang ng konti yung universe doon sa hinihingi mo na para papakinggan ka. Oo, sige. Andoon na, yes, i-grant ng universe yun na bibigyan ka ng people, bibigyan ka ng mga tao, ng family. So, again, family, hindi lang naman ito tungkol sa dugo, kadugo natin. Pwedeng, ito yung mga tao, pinili natin. At pinili din tayo. So, ano yung punto na na gusto ko yung magiging setup na itong mga connections na to eh. Yung tipong, ano ba I put into words? Yung tipong makikinig sila, pero after mong mag-vent out, pagkatapos mong ilabas yung nararamdaman mo, yung bigat, makakarinig ka sa kanila ng direct words. Hindi para saktan ka, hindi para yurakan ka o apakan ka, para tulungan ka i-rebuild o buuin ulit yung mga nasira. Kasi minsan kailangan natin marinig talaga yung mga bagay na masasakit para maayos natin. Yung sinabi, ako ba nagsabi ng isang kaibigan ko, kailangan marinig ng mga tao, yung mga sasabihin mo, dapat yun yung mga bagay na hindi nila gustong marinig. Yung mga kailangan nilang marinig para matama mo sila. Pero gawin mo siya out of love, which is yun yung gusto kong gagawin nila. Gagawin nila to is because meron silang care, concern sila para sa'yo. Andoon na, sabi natin, sa Tagalog, aalala din sila. Kasi alam nila na na you can be better. Alam nila na hindi lang oo, nagiging mahina ka, pero alam nila na lang yun, moment lang yun. Kumbaga, dumaan lang yung yung saglit na yun. Pero alam nila, you are more than that. Kailangan mo lang talagang, kumbaga sa kalsada, may humps lang. Kaya, sige ko, makikinig sila. Pero at the end, i-rebuild ka nila. Huwag mo i-take negatively ha. I-continue mo yung good attitude mo ngayon na ganun yung perspective mo sa kanila, sa mga sinasabi na nagiging na constructive yung pagtanggap mo sa mga ibabato sa'yo ng mga taong to. And alam mo din naman ramdam mo na kapag may nagsalita sa isang tao, kung sinasabi nila to para saktan ka, o sinasabi nila to dahil nanggagaling to sa pagmamahal. Sabi nga ni King Solomon gusto ko sinabi yan sa Proverbs, muna ko saan lang. Sabi niya, open rebuke is better than hidden love. Ano ba physical environment mo? The Empress and a light up. Well, as of now, karamihan sa inyo sa House of Leo, the House of Creativity, and Arts. Andoon na medyo sabihin lang natin, bato-bato kasi mga nasa paligid mo, medyo nasa moment pa tayo na dumadaan tayo sa mga kasama natin na medyo bato-bato sila or yung point na hindi mo pa makita yung level of maturity para sa kanila, para makapag-share ka ng nararamdaman mo. Now, with the card of the Empress, kasi yun yung leg up tungkol siya sa tulong
Now, si Empress kasi is about motherly. It's about si Venus. Tungkol siya sa emotions. Alam mo yung tipong nagtatago ka pa ng ano, mga nararamdaman mo. Pero siguro sa ngayon lang to. Kasi alam mo din na may mga bagay ka na kailangan um, ng atensyon, and not everyone is actually sabihin natin na ano, capable na makinig sa pwede mong sabihin. Kumbaga, sinasala mo pa. Andun tayo sa proseso. Pero na, pinapala sa'yo ng universe din. Minsan, wag mo hanapin kung nasaan ka ngayon. Minsan yung mga yun, mahanap mo kapag medyo bumalik ka sa nakaraan. May mga tao na in the past, alam mo naman na na sila yung nandiyan para sa'yo. They had your back. So, yes, Mikay. So, andun yung punto na na, yeah, sometimes walang masama na mga musta tayo sa mga dati nating kasama because it is also very important. Rebuilding your old connections. Your emotional environment is yung Three of Pentacles. And round and round. Okay. May part din sa'yo na parang andoon na you want to break yung kanta na sa isip ko. Hindi, yung point na na paano ko ba ilalagay into words? Ayun. Yung point na, syempre, gusto mong mag-expand ng horizon mo. Gusto mo din naman makakita ng mga bagong tao. Gusto mo rin din naman maka-build ng bagong mga connections. So, ano yung punto na, siguro, yung reverse yung round and round. Kasi, andun yung punto na gusto mo mag-break free doon sa mga cycles na meron ka. Pero just a gentle reminder din para sa'yo na hindi naman lahat ng nasa past natin kailangan nating i-cut off. May iba doon talaga, sabihin natin, for that moment, and tsaka iba kasi nalayo na sa'yo physically, malalayo din sila. So, andoon na, siguro, besides sa physical na distance, siguro, because work, so yung schedule, welcome to adulthood, na kung saan, minsan kailangan iset natin yung schedule para makapagkita kayo, or makapag-usap, kasi may mga ibang responsibilities na tinatake into consideration din. So, andoon na, sabi nung cards na, wala namang masama yung mga musta. Total, marami na tayong pamamaraan paano makapag-communicate sa bawat isa. Take advantage mo yun. Wala namang masama kamusta din. Yung simple, hi, hello, walang masama dun. And kung papayagan, kaya ng distance, kaya ng schedule, why not? Coffee, gano'n, labas, meet up, di ba, Mikay? Diyos ko po. Wait lang. Wala, laglag ka naman, anak. Humiga ka na lang kasi na maayos. Ayan. Huwag ka na kasi makulit. Record tuloy. Ayan. Hopes and fears. Medyo kinabahan ako doon. Hindi kasi maganda nibabag sa kanya. So, we have your hopes and fears mo is Queen of Pentacles, tsaka to be fair. So, sige daw sa mga hopes mo dito. O yung, yung point na, wait lang, natatawa ko sa'yo, Bigay. Ayun yung point na, na yung magkaroon ng moment na you will have this special bond with people. Maybe hindi naman ganun kadamihan, pero magkakaroon kayo ng emotional connection na kung saan yung minsan na yung isa sa mga hinahanap ko kasi sa yung hindi ka na magsasalita hangga't maaari. Pero nakukuha nila yung gusto mong ipahiwatig. Yung sinasabi nila yung your silence is so loud, o rinig na rinig yung sobrang ingay ng katahimikan mo naririnig.
So, you're hoping na magkaroon ng mga ganong connection. So, well, this is one of your hopes. May possibility to na maging wish granted eventually. Pero as of now, what I like is ando na ginagawa mo siya para sa ibang tao. And yung moment na, sige, sana, one of these days, makukuha mo yon. Your past possible future. Ayan. So we have here is the magician and all that glitters. Siguro din yung point na Leo, in this coming week, pwede rin next, hindi lang this week, mangyayari pa siya in the coming weeks, na with yung magician, parang pipiliin mo na yung circle mo. Para magkakaroon ka na, kumbaga parang si Jesus, di ba? Meron siyang inner circles. Yung si John, si Peter, tsaka si James. Then meron siyang outer circle, which is yung 12 disciples niya. And then meron siyang crowd, which is yung mga tao. So, andun yung nakikita ko sa card na to na you will also be doing that para magkakaroon ka ng moment na, sige, parang gagawin mo to na magkakaroon ka ng mga parang set of friends for this and that. Na kapag ang concern mo, ito yung mga ganitong friends mo yung kukontakin mo. So, andun yung moment na, yep, that is good. Ibig sabihin nun, na-distinguish mo na hindi lahat ng mga tao sa paligid mo, yung mga kaibigan na sabihin natin, sila, na pang ganitong klaseng moment. Or sabihin natin na, sila yung sabihin nilang, sila yung, may mga tinatawag na fair weather friends eh. May mga tao na nandyan lang kapag happy-happy, pero kapag medyo mabigat na yung mga pinagdadaanan, parang ghost, hindi mo na mahanap. So, i-reveal sa'yo ng universe to. Sino yung mga tao na kailangan mo i-keep, sino yung mga tao na kailangan mo i-let go. And mas makikita mo na mas ma-arrange mo yung life mo in a positive manner. Kasi hindi mo na kailangan sayangin yung oras mo para sa mga tao. Sabihin lang natin nagpapanggap na ginto. Pero ang totoo, mga tanso, mga naman sila, tinatawag na fool's gold. So yung moments mo, mag-alala, patapos na. So, naway nakatulong po ang readings natin sa'yo. At tandaan yung mga details. Share for guidance purposes, use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. For private readings po, pwede niyo po ako i-message sa aking personal account and even Spellworks sa Facebook for scheduling. Yung link po is nasa description ng ating video. Now, kung gusto niyo po tulungan lumago ang ating channel, you can click the join button or the thanks, yung heart button, or you can send a donation via Gcash or Maya. Leo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway makita kita very soon. And mula po dito sa Latridan Benguet, kasama po ang BK Noodles. Maraming salamat, keep safe, and sana magkita tayo one of these days. Goodbye po.